Kapag sinabi hindi bagay ang Islam sa kanluran, ito ang ibig sabihin. Tingnan mo sila. Bilang isang estudyanteng Muslim, tinatanong ako ng mga kaibigan kong hindi Muslim kung bakit pinakasalan ng propeta ang isang menor de edad kahit na mali ito. Bakit nag-asawa ang propeta ng menor de edad? Oo. Bakit hindi? Bakit hindi? Kung hindi mo pa nagawa, If you kung mabibigyan ka ng pagkakataon na maging PDF, bakit hindi? nagkaroon ng pagkakataon, haha? Kaya hindi. Sandali lang. Oh, sandali lang. Hindi ito isang baliw na pedophile, oo. Eskular siya ng Islam na may 2 milyong tagasunod sa tingin ko. Lubos siyang iginagalang na eskular ng Islam. At ito rin ang paniniwala ng iba. Sa kanluran, galit ang mga tao sa mga PDF. Oo, narinig na nating lahat kung ano ang nangyayari sa kanila sa mga kulungan. Alam mo, nakita natin ang paggasuklam ng lipunang kanduranin sa mga PDF. Dito, hayagang ipinapalabas sila. Sa puntong ito pa lang. Lapat sanang sabihin natin na may sarili kayong mga halaga at hindi namin pwedeng tanggapin yon dito. Pero ang ginagawa ng mga politiko natin, pinupuri nila ang multiculturalism at sinasabing yakapin na lang at huwag maging Islamophobe. Nanggibabaw ba ang kabutihan dito kahit na masama ito? Hindi ito masama. Alam mo ba na bago nag-propose ni Propeta sallallahu alaihi wasallam si Aisha, engaged na siya? 6 na taon pa lang siya pero engaged na. Engaged. Oo, ayos lang, pero hindi rin talaga. Dati, nag-engage na ang iba, pero hindi agad nag-aasawa. Magkaiba ang pagiging engaged at ang makipagtalik sa isang lalaking 6 na beses ang tanda sa'yo. May reklamo ba si Aisha na hindi siya masaya? Sa totoo lang, nagreklamo siya at umiyak talaga siya. Ayaw talaga niya magpakasal. Hindi niya diretsong sinabi, pero umiyak siya. May isang hadis kung saan sinabi niya na nagtago siya at pinapaganda siya ng nanay niya tuwing bibisita si Muhammad sa kanila. Oo, wala tayong ebidensya na nagreklamo siya sa pagpapakasal. Kung hindi mo alam, hindi mo talaga alam. Marami tayong kaso ng mga biktima ng mga grupong nangaakit at nang aabuso na hindi nila alam na ginugroom na pala sila, na inaabuso na pala sila. Naiintindihan ko pa nga ang argumento na, sige, normal lang yun noon. Sige, hindi ibig sabihin tinatanggap ko yun. Pero sinasabi ko lang para patas at mas maunawain. Oo, para mas mapagbigay. Ayos lang daw yun nun. Wala namang reklamo si Aisha nun. Alam mo, sinasabing dati ginagawa ng mga tao ang mga ganitong bagay, kahit hindi naman talaga. Kasi may mga kasamahan ni Muhammad na hindi nag-asawa ng bata. Pero ginagamit nila yon bilang dahilan para gawin yon sa panahon ngayon, sa panahon natin. Sinasabi niya na ayos lang. Sinasabi niya, bakit hindi? Kung magkaroon ka ng pagkakataon na makipagtalik sa isang batang babae, bakit hindi? Sinupil ba siya o inapi? Hindi. Minahal niya si propeta ng higit sa lahat at minahal din siya ng propeta ng higit kaninuman sa mundo. Tinututulan ba ng kanyang mga magulang ang kasal? Siyempre hindi. Sino namang matinong tao ang makakahanap ng ganoon? Kita mo, ipinapakita ng lahat ng ito na, kung ayos lang, kaya ayaw natin sila sa ating mga bansa. Magkaiba sila ng pinapahalagahan. Tingnan mo. Nakikita mo, tingnan mo. Alam mo ba yung kapag nakakakita ka ng gwapong binatang lalaki? عيونه شعره تستانس. Pinakamainam ang malambing na binata. Nakatingin sila, oh. Oh. May nakita akong magandang binata. Mas kaya-ayang pagmasdan ng magandang binata. Diyos ko. Ang malambing na binata ang pinakamainam. Ang malambing na binata. Akin ba ito? Mas kaya-ayang tanawin ng isang magandang binata kaysa magandang babae. May talata sa Quran na nangangako ng ganitong mga lalaki. Tingnan mo ang mga mapagsamantalang lalaking ito. Mayroong talata sa Quran na nang-aakit sa mga lalaking Muslim sa pagsasabing sa langit ay magkakaroon ka ng magagandang batang lalaki na maglilingkod sa iyo ng alak. Kaya inaakit ni Allah ang mga baklang lalaki gamit ang mga batang lalaki. Dahil alam mo, alam ni Allah, alam ni Muhammad na hindi lahat, hindi babae ang gusto ng lahat. Habang may mga ganitong tao, may mga nasa pudering todo ang pagsipsip sa kanila. Tingnan mo, ito si Prinsesa Kate at Prinsepe William. Tingnan mo sila, todo ang pagsipsip nila sa ngayon. Kinakamayan niya sila. Bantayan mo si Prinsesa Kate. Tingnan mo ito, kinakamayan niya ang lahat. Iniabot niya ang kanyang kamay. Sabi niya, hindi. Nahihiya siya at binawi ang kamay. Tingnan mo,
Pasensya na, sige, ayos lang. Bakit tayo nagpapakautos sa mga taong ito? Bakit tayo nagpapakautos sa mga taong ito? Hindi naman sila nababagay sa kanluran. Tingnan mo kung gaano sila kabastos. Tingnan mo, pakinggan mo ang lalaking ito. Siya ang punong mamamahayag ng New York Times, kasama si Wajahat Khan. Pakinggan mo siya at tingnan ang galit nila sa kanluran. Kaya hindi kami aalis. At kung mapaalis man kami, literal na ang bansa mong walang kwenta ay magiging Estados Unidos ng Amerika. Lulubog ito. Oo, parang lulubog na ang Amerika bago pa dumating ang mga talunan tulad ninyo rito. Tingnan mo ang sarili mo, pati siya. Sa parehong video, sinabi rin niya, pangit ang mga babae ninyo. Pangit ang mga puting babae, pangit ang mga Amerikanang babae. Sobrang dami nilang galit at paghamak sa kanluran. Inilaan ko ang pinakamaganda para sa huli. Panurin mo ang clip na ito. Tulad ng mga anklet, hindi nila dapat pinagkakalansing. Hindi dapat pinagkakalansi ng mga babae ang mga anklet nila. Ayoko talaga sa taong yon. Mamamatay na siya. Kaya hindi. Hindi ang mga mata ng babae o ang kanyang buhok o kahit ang kanyang dibdib o puwitan ang maaring makaakit sa mga tao. Takpan ng lahat. Kahit makita mo pa ang mga alahas niya sa paa, tapos na. Tapos na ang laro. Sige, at ganun din, ang mga asawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam dapat magsalita sa likod ng hijab, sa likod ng tabing. Bakit? Dahil maaring may sakit sa puso ng tao. Sige, ito ang gusto kong sabihin. Malaking punto at napakakomplikado ang nais niyang iparating. Alam mo, kung si Einstein nga hindi maintindihan yon, talagang mahalaga ang usapan natin. Alam ni Allah kung paano na ginawa ang mga lalaki. Sige, at kung bibigyan mo ang isang lalaki ng piraso ng balat, titingnan niya ang piraso ng balat na yon. Ano ang mga taong ito? Mga hayop. Nakakita ka ng babae? Nakakita ka ng balat? Mawawala lahat. Kaya hindi ligtas ang mga kambing na yon. At pagkatapos ay bubuin niya ang kanyang imahinasyon based sa sakit ng kanyang puso. Bubuo siya ng larawan. Kaya kapag ang isang lalaki, Isipin mo may Muslim na lalaki na nakakakita ng babae na balot ng parang supot ng basura. Natatakpan mula ulo hanggang paa. May bukong-bukong pa rin siya at may kaunting balat na nakikita. At pinipit niya ang kanyang mga mata at iniisip kung anong itsura niya sa ilalim ng supot ng basura na yon. At pagkatapos, ay tinatandaan niya yon sa kanyang isipan. Matapos noon, pumunta siya sa banyo at nagsalsal. Totoo ito, hindi gawa-gawa ng mga lalaking iyon. Ito ay nagpapaalala sa akin ng isang kwento tungkol sa pinakadadilang tao sa lahat ng panahon, si Muhammad. Tingnan mo ito. Tingnan mo ito! Noong unang panahon, naglalakad si Muhammad at may nakita siyang babae sa palengke. May nakita siyang babae, isang tingin lang, tinigasan na siya. Tingnan mo ito. Nakita ni Muhammad, ang sugo ni Allah, ang babae sa kalsada sa ibang lugar. Sabi dito sa kalsada. Tingnan mo ang pangalan ng kabanata. Rekomendasyon para sa sinumang makakita ng babae at maakit dito na lumapit sa kanyang asawa o aliping babae at makipagtalik sa kanya. Kaya minsan, habang naglalakad si Muhammad sa palengke, nakakita siya ng sexing babae at tinigasan. Sabi niya, kailangan ko makipagtalik na yon. Kailangan kong itigil lahat. Kailangan ko lang makipagtalik. Kaya lumapit siya sa kanyang asawa, si Zainab, na noon ay nagpuproseso ng katad. Abala siya, may ginagawa siyang trabaho. Sabi niya, itigil mo lahat ng ginagawa mo. Kailangan kita. May nakita akong babae. Hindi ko na kayang mag-isip na iba pa. Boom! Iniyoko niya siya, bansa. Tingnan mo. Nagpuproseso siya ng katad at nakipagtalik sa kanya. Pagkatapos, pumunta siya sa mga kasama niya. Pagkatapos, ikinuwento niya. Mga pare, alam niyo ba? Ngayon, may nakita akong sexing babae sa kalsada. Kung makakita ka ng sexing babae, imbes makipagtalik, tingnan mo ito. Ipinaliwanag niya itong mabuting gawain. Sabi niya, imbes na mga lunya, magzina o manggahasa, lumapit ka na lang sa asawa mo dahil meron din siyang tulad ng nakita mo sa ibang babae. Tingnan mo, sabi dito. Ang babae raw ay lumalapit at umaalis na parang demonyo. Siyempre, babae na naman ang sinisisi. Kapag may nakita kang babae, lumapit ka sa asawa mo dahil siya ang makakatulong sa nararamdaman mo. Sinasabi rin na pareho lang naman sila, pareho lang ng ari ng asawa mo. At ayan, babae na naman ang sinisisi. Nakakaakit siya. Siya. Ang babae ang dapat sisihin dahil, uulitin ko, ang babae ang may kasalanan dahil palagi niyang inaakit ang lalaki. Ngayon may saysay na ito. Oo, ngayon, kahit ano pang sinasabi niya, may saysay na.
Kasi kahit kaunting bahagi lang ng babae ang makita mo, kahit kaunting balat lang, ayun na, gusto mo na agad, kailangan mo na agad. Mapapapahiya pa nila si Hugh Hefner. At makakita ng babae na nakanikad at may makeup sa mata, halimbawa. Sobra na rin yon. Kita ang mga mata niya. Kita ang mga mata niya. Sige, ang kanyang nafs ay nagpipinta ng pinakamagandang larawan. At maaaring lalaki pala ang nasa ilalim ng nikab na may makeup sa mata. Tama? Hindi nakakagulat, di ba? Pero baka lalaki pala yon. Pero yung tumitingin, subhanallah, alam mo yon, nag-aalam ang pagnanasa niya. Magandang babae, pero lalaki pala sa ilalim. Wala namang pake. Lumili ka siya ng sariling imahen sa isip. Iniisip niya, ang galing nito, kaya sinusundan, nilalike, tinutweet at iba pang kalokohan. Sige, hindi ito tungkol sa karunungan. May tanong ako, bakit kailangang ilagay ng babae ang kanyang larawan online sa umpisa pa lang? Diretsahan kong sinasabi, kung ang babae may larawan online, kahit nakanikab, hindi mo dapat siyang pakasalan. Yun lang. May particular na klaseng babae lang na naglalagay ng larawan niya online. Ibang klaseng babae ang naglalagay ng larawan niya online. Hindi niya kailangang mandawa. Hindi niya kailangan maging, alam mo na, ang susunod na mujaddid ng panahon na magbabalik ng sunnah. Hindi niya kailangan ipakita ang sarili niya na nakanikab. Sa madaling salita, kinukondena rin niya ang babae. Tingnan mong babaeng ito. Hindi ko alam kung paano niya mahihikayatan kahit sino na gumawa ng kahit ano. Sa puntong ito, pwede bang may magpaalis na lang sa akin sa bansang ito? Sa lahat ng nagsasabing ipa-deport nila ako, literal hinihiling ko na ngayon. Pwede niyo bang gawin yon? Dahil sa takbo ng lugar na ito, sa takbo ng bansang ito, Yung paraan ng pagdating nila sa UK, sinira nila at ginawang kabaligtaran ng dapat itsura ng UK. Ngayon, nagrereklamo sila na sira ng bansa. Bro, kayo ang may gawa niyan. slow na tayong lahat. Wala na tayong komunidad. Wala na tayong pagkakaisa. Wala na tayong pakialam. Nagtataka ako kung bakit ganon. Kaya pati yung lalaking yon, kinokondena siya. Diyos ko, ano to? Sinira nilang bansa. Ito ang ginawa nila sa UK. Ngayon sinasabi nila, dumating kami, wasak na kami, at aalis na kami. Walang hiya mga pare. Walang hiya. Palisin sila.